Limang epektibong paraan ng pag-iipon. Una is alamin ang tamang paghawak ng pera. Alam mo, talagang ang tagal ko rin nag-aral sa college ng accounting course pero hindi sa amin naturo kung paano mag-manage ng aming personal finance. Kaya talagang late din ako natuto sa pag invest. And pangalawa, mag-budget. Tatama rin talaga tayo mag-budget kasi parang feeling natin wala namang epekto ito. Pero alam mo, pag nilista mo lahat ng gastos mo, dito mo makikita kung saan ka gumagastos ng sobra at kung saan ka makakatipid para makapag-adjust ka at hindi na kailangan mangutang at kapusin every payday. And then pangatlo, kailangan ng disiplina. Kasi magagawa natin ang pag-iipon ng tuloy-tuloy kung tayo ay may disiplina sa paghawak ng pera. And pang-apat, magkaroon ng financial goals. Alam mo, pag nag-iipon ka talaga, lalo na pag nagsisimula ka pa lang, tatamarin ka talaga at pwedeng huminto ka agad. Kasi kung ito yung wala kang goal, kailangan kasi may vision ka. Ano ba yung nakikita mo sa sarili mo 10 years from now, 20 years from now? Yun kasi yung magpapamotivate sa'yo, yung mga goals mo. And panglima, magkaroon ng extra income. Alam mo, hindi kailangan puro pagtitipid ang gawin natin, lalo na kung maliit lang ang kinikita natin. Kailangan may additional income tayo. Kasi itong alkansya natin, mabilis nating mapupuno kung maganda ang ating cash flow or maganda ang ating kinikita. Kaya nga ang mga successful sa pera, talagang meron yung mga negosyo at meron silang multiple sources of income. To know more about savings and investment, message mo na ako sa FB, Ro Ancelis Capistrano.